At pag-usapan na rin po natin, unahin natin ito, ang naging pahayag po ng lead counsel on the defense or the legal defense team ni former President Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, kung saan po binabanggit niya na nag-file sila ng petisyon sa International Criminal Court sa Chamber, I think Chamber 1 ito, ang kung saan po dinidinig or didinggin ang mga kasong gawa-gawa ng gobyerno ni Marcos at ng mga komunistang terorista hinggil po sa crimes against humanity, kung saan ngayon po nakadetene si Pangulong Rodrigo Duterte. Illegal na nakadetene. So mga kababayan, ito pong pahayag ni Attorney Kaufman, the lead counsel ni former President Duterte, ay nakakagaang loob sa ating mga kababayan. Binanggit po niya ni Attorney Kaufman na pwedeng maaga pong mapapalaya si Pangulong Duterte kapag dininig itong petisyon kung saan nagdideklara po o ipinadiklara sa korte ng International Criminal Court na walang jurisdiction ang ICC over sa ina-allege na mga kaso kay Pangulong Duterte. At ano po mga grounds nito? And by the way, binanggit din po ni Attorney Kaufman, mga kababayan, na pinapasalamatan niya at tinitingnan niya as a positive step into the legal defense support ang ginawa pong pagdinig na isip pa ng Senate Committee on Foreign Relations na pinangunahan po ni Senator Amy Marcos at ng ilang pang mga senador, sapagkat magsisilbi po ito na official government record kung ang isang bahagi ng gobyerno po, ang Senado, ay tumutuliksa at hindi sumasang-ayon sa iligal na ginawa ng gobyerno ni Marcos upang ipadukot si Pangulong Duterte at gawan po ng hakbang na ipatapon ng iligal at ganoon din po ang iligal na pagpapakulong doon po sa Netherlands, sa ICC detention facility. Ano po ang ibig sabihin nito ng punto ni Attorney Kaufman na kinikilala niya at napasalamatan niya ang naging hakbang at gawain ng Senado sa Pilipinas upang maimbestigahan at lalo pang officially ay mapupulgar at mapubunyag ang ginawang kalapastangan at mga paglabag ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez at ng kanilang mga alipores hinggil po sa kanilang iligal na ginawa na pagpapadukot kay Pangulong Duterte. Sapagkat dito natin ma-appreciate na huwag sana nating atake ng atake lahat. Ang tinitingnan natin, kalaban na lang lahat at hindi na sarado, hindi na tayo bukas at sarado tayo na magkaroon ng mga kaalyado o mga tactical allies, no? Kaya hindi ako matake kay Amy Marcos. I am not either a fan of her. Hindi po ako fan ni Amy. Pero ako po ay level-headed na tinitingnan ko na ang mga Duterte cannot fight all their enemies, and including the Filipino people. We cannot fight all enemies all at the same time. Kailangan po nating hatiin at pahinain din po ang puwersa ng kalaban. At ang sino bang principal na kalaban? It's not Amy Marcos. The principal enemy of the people right now is the Marcos Romualdez government na nakikipag-kolusyon, nakikipag-sabwatan, nakikipagkuntsabahan sa mga komunistang terorista at sa mga oportunistang politiko at mga oligarko upang panatilihin po ang gobyerno at poder na hindi na tumutugma at hindi na gumagawa ng mabuti sa ating mga kababayan. Yan pong principal enemy. Si Amy Marcos at iba pang mga politiko, they may have their own political vested interest. Wait, hindi ba mayroon din po political vested interest ang mga politiko, bawat isa, maka-Duterte man o hindi? That's a given. Pero sino po ba ang nakakatulong ngayon para magkaroon ng alyansa at suporta ang mga Duterte? Kahit sabihin nyo yan po ay ill-motived, yan po ay mayroong motibong political, well, every politician has a motive. Pero ano pong bintahan natin? Ito po, even the lawyer, the chief legal counsel of President Duterte ay ina-appreciate niya na ginawa ng Philippine Senate
na maimbestigahan po at nang mabunyag officially on records ang ginawang mga paglabag, paglapastangan at mga prosesong nilabag sa batas at inabuso ng gobyerno ni Marcos. So malaking bagay po yan na nabubuksan po dyan sa Senado. Yan ang punto natin. We cannot have all enemies to be fought all at the same time. Magtapang-tapangan tayo. Hindi pwede po yun. Kailangan po mayroon talagang mga alyansa tayong gagawin, no? At kailangan po magkaroon tayo ng tinatawag na suporta upang magkaroon ng mas malakas na puwersa ang mamamayan nang hindi po sila napupuruhan ng isang malakas na